Tayo po ay manalangin muna. Mahabagin naming Ama, salamat sa pribilehyo na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito upang pag-aralan ang inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang mas maunawaan po namin ang aming mga pag-aaralan, upang kami ay maging kawangis ng aming Panginoon Kristo at mamuhay kami na ayon sa iyong kagustuhan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen at Amen. Isa pong mahalagang aspeto ng aming trabaho is kapag kailangan po namin magkaroon ng isang pangunawa sa mga terminology na ginagamit namin. Ibig sabihin, dapat nagkakaunawaan kami sa mga salita o mga terminologies na ginagamit namin sa trabaho. Kung hindi, kahit na ito ay pwede ko sabihin, common sense, kaya lang kung mali ang iyong pangunawa, magkakaroon ito ng kaguluhan o magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Maaari kong halimbawa ito, kapag inutusan natin ang ating mga anak, example, kasi ang aming panganay, example, tinatanong siya ng kanyang ina, nakapaghugas ka na ba ng pinggan? Okay? Minsan sasagot siya, opo, nakapaghugas na. Okay? Pero kapag tinignan ng kanyang ina, ang kanyang gawain, ang alam ng kanyang ina, kapag nakapaghugas ka na ng pinggan, ang mga pinggan nakasalangsang na at yung alababo malinis. Okay? Karamihan, nakakalimutan yung paglilinis ng alababo. So, ang word na natapos na is magkaiba sa natapos na kahulugan ng aming anak. Ibig sabihin, sa kanya, alam niya, natapos na siya. Pero hindi niya na nauunawaan na kailangan pa rin pala niya linisin yung alababo. Kasi ang paghuhugas ng pinggan lang ang kanyang nauunawaan. Sa pares na konsepto, ang word na ginamit is natapos mo na ba? Parehas na sumagot sila at parehas din ang kanilang pananaw. Ngunit magkaiba ang kanilang kahulugan ng salitang natapos. Doon ho pumapasok yung technicalities. Kung magkaiba ang iyong pananaw o magkaiba tayo ng pananaw, pagdating sa mga salita, nagdudulot ho ito ng hindi pagkakaunawaan. Maaari natin kung halimbawa, lahat ho tayo is alam ang salitang faith. Okay? O ang pananampalataya. Ang ibig sabihin po ng faith, according sa ChatGPT, hindi na Webster Dictionary, ano? Ngayon, ChatGPT na. Faith is God-given instrument by which sinners receive and respond upon Christ alone for salvation. Ganun, iba rin naman ang sinasabi ni Copilot. Faith is understood as God-given means by which believers receive Christ and His righteousness, not as a human achievement, but a gift of grace. And ayon sa Westminster Short Catechism, faith, pinaka-emphasize niya, faith in Jesus Christ is saving grace, whereby we receive and rest upon Him alone for salvation. He is offered to us in the gospel. Sinasabi ng Westminster Short Catechism, faith is a gift, God's grace. Faith receives through Christ, and faith rests in Christ alone. So doon pa lang, though they have different, magkakaiba yung pinagmulan, they are still all pertaining to the word faith. Para sa ating mananampalataya, dapat pare-parehas or distinct ang ating pangunawa sa salitang ito. Dahil lahat po tayo, be careful ho, lahat po tayo is merong sinasampalatayanan. The problem is kung sino or ano ang ating sinasampalatayanan. Lahat ho tayo, may pananampalataya. Ngunit nagkakaroon ng pagkakaiba kung hindi natin alam kung ano or hindi tayo common kung ano or sino ang ating sinasampalatayanan. Actually, parang katuglong lamang ho ng ating sermon kanina ho nito. So, ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, alam ho natin kung paano tayo manampalataya at sino ang ating sinasampalatayanan. Yun yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito.
So ano ho ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang pangunahing responsibilidad ng isang ah, anak or bayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap natin ang kapangyarihang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggap natin ang grace through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpapasakop tayo ngayon sa divine truth. Okay? Sa divine truth ng ating Panginoon. Tayo ay nagpapasakop lamang sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nagpapatuloy tayo sa ating gawain hanggang wakas, hanggang tayo ay nabubuhay. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin ng ating buhay ay nakadepende lamang sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang pananampalataya ay nakasentro sa pangunahing at lahat ng kanyang pamumuhay. Isang pangunahing paraan kung paano tayo lumago sa tunay na espiritualidad ng buhay. Sabi ng ating teksto sa Romans 1:17, yun ang natin. Sapagkat dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa madaling salita, bilang isang mananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay niligtas upang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved to walk by faith. Kaya lang, hindi natin alam or paano tayo mamumuhay through faith kung hindi natin alam anong ibig sabihin ng faith. Okay? So, ibig sabihin, dapat nating pagtuunan ng pansin, unang-una, ang pagmamahal ng Diyos. Kasunod, ang kanyang paghahangad sa Kanya, the desire sa Kanya. Makita ang kagalakan sa pagsunod. At tignan parate ang kanyang kaluwalhatian. Ang mga ito mahalaga at kapakinabangan sa atin. Ngunit hindi natin magagawa ang alinman sa mga ito kung wala tayong pananampalataya. Ibig sabihin, paano mo mamahalin si Kristo kung hindi na natin muna tinanggap ang kanyang ginawa? Paano tayo susunod sa kanyang kautusan kung hindi tayo naniniwala sa mga niyang utos? Paano siya natin hahangarin kung tayo lubos ay hindi ibinibigay muna ang ating buhay sa Kanya? Paano may pagkakatiwala ang buhay mo kung hindi mo pa ibinibigay sa Kanya? Paano tayo makakasumpong ng kagalakan kung hindi pa rin tayo ipinagkakatiwala ang ating sarili sa Kanya? How can you enjoy Him kung pilit pa nating nire-resist ang sarili natin na ibigay ang buhay natin sa Kanya? Paano natin siya makikita kung ayaw nating buksan ang ating puso sa Kanyang mga ginawa? Kung walang pananampalataya, hindi natin matutupad o magagawa ang anuman ang ating mga tungkulin. Lalo na ang matamasa ang marami pang pagpapala ng espiritual na paglago. Upang mapanagumpayan natin ang kasalanan, kailangan natin ng pananampalataya. Sabi ng Philippians 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Still, hindi galing sa atin. Galing pa rin sa Panginoon ang ating mga mabubuting gawa. We just execute lamang ang mga to. Ine-execute lang naman natin sila. Pero ang ngunit hindi tayo may enjoy mga to kung hindi natin nakikita ang kagandahan ng ating Panginoon. Kailangan natin makita ang Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag sa ating mga kaisipan. Pinapakita sa atin ang ating mga kasalanan. Pinapalago ang ating mga pangunawa sa mga katotohanan ito. Nagbibigay din ng kapangyarihan upang magpasalamat. Sa tulong ng banal na Espiritu ngayon, sabi nga ng ating sermon kanina, is
Hindi mo may enjoy ang mga ito kung wala ang banal na Espiritu sa inyo. Kung ang nakikita mo lang ay ang iyong pangsariling kapakanan, hindi mo may enjoy ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon. Kasabay dito, dapat nating tanggapin ng ating paglaban sa kasalanan ay hindi mangyayari kung wala tayong pagsisikap na patibayin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, the foundation para mapananggupayan natin ang kasalanan is dapat makita muna natin ang ating sarili na may katapatan, may paniniwala sa ating Panginoon. Dapat nating punuin ang ating mga kaisipan sa katotohanan ito. Kaya nga sinasabi ng parating inuulit-ulit ng ating sermon kanina at sa atin, doon pumapasok ang ating mga personal na spiritual na paglago. Our meditation, our Bible reading, our devotional time. Doon pumapasok yun. Kailangan nating punuin ang ating isip sa mga katotohanan biblikal. Ipagkatiwala ang ating sarili sa katotohanan iyon. It's futile, pero hindi natin magagawa ang mga bagay nito na binabasa lamang na natin, pero hindi natin sila ginagawa or pinaniniwalaan. Para ka lamang, parang nirarun through mo lamang sila. So anong benefit sa inyo nun? Binasa mo lang. Hindi mo isinasabuhay. Hindi natin nakikita ang tunay na kaligayahan, ang tunay na paggawa kapag ito ay nasa ating mga kaisipan lamang. Kung binabasa mo lamang ito at hindi mo ito ginagawa. So kapag ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa katotohanan, ibig sabihin, sa paggamit ng ating pananampalataya, dinadala natin ngayon ang ating mga kaisipan, ang ating sarili sa pagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Ito ang sinasabi ng 2 Corinthians 10:5-6. Sabi niya, aming ginigiba ang mga pangangatuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at ibinibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Nilalaan ang kanilang kaisipan ngayon, ang sinabi ni Pablo sa mga Korinto, ilaan nyo lang ang iyong kaisipan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang makasalanan nating pananaw ngayon, kung nilalaan ho natin ang ating kaisipan sa ating Panginoong Hesus, ang ating mga dating makasalanan na kaisipan ay pinapalitan ng matuwid na pananaw. Ibig sabihin, katulad ng sinabi kong halimbawa kanina, kung hindi mo sinabi sa iyong anak kung ano ang ibig sabihin ng natapos na o yung tunay natapos na, hindi kayo magkakaunawaan kung ano ang ibig sabihin na yon. Even though, pares siyang word na natapos. At dahil magkaiba kayo ng kahulugan, hindi kayo magkakaunawaan. Yun ang ibig sabihin doon. Kailangan nating ilaan, pagtuunan ang ating kaisipan ng nasa ating Panginoon Jesucristo. At ito ngayon ang magbubunga ng espiritual na paglago ng damdamin. May tamang motibo at magkaroon ng kaaya-ayang enjoyment. Yung tunay na enjoyment sa pagsunod. Kasi naka-aligned na ang iyong mga paniniwala, ang iyong saloobin sa mga katuwiran ng ating Diyos. Natututunan natin ngayon kilalanin ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Through this, alam na natin ano ang totoo at ano ang kasalanan. Hebrews 4:12. Nararanasan natin ang kapangyarihan ngayon, labanan ng kasalanan. Romans 8:4-13. Mas lalo tayong lumalago sa ating pananampalataya. Nakikilala natin ang mas malalim na pag-ibig at pakikisama natin sa Panginoon. Ephesians 3:16-19. At lalo tayong naaakay sa mas mayamang pagsamba sa Diyos. Romans 12:1-3. Through faith, nagagawa nga natin ang mga ito. Dahil ikaw ngayon ay naka-align na sa mga pangangailangan o mga pangunawa ng isang anak ng Diyos. At ang bawat bunga, bawat kabiguan ng isang Kristiyano, dapat
Ito ay nagsisilbing sukutan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay lumalag o ikaw ay nagkakaroon ng pain o nagkakaroon ng pagsubok, hindi ka lumalago. Dapat mas lalong lalo mong naipapakita ang iyong tunay na pamumuhay kung ikaw ay dumaranas ng iyong paglago at ng iyong kabiguan at iyong mga tagumpay, regardless kung ano man ang sitwasyon ng iyong buhay. Tunay nga, hindi tayo mag-aani ng ganap na bunga sa ating buhay kung hindi natin alam ang ating mga puso ay hindi pa nakatuon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Walang shortcut, walang ibang strategy ang maaring gamitin sa pangangailangan ng pananampalataya. Walang instant. Okay? Sa madaling salita, pagdating sa ating tungkulin bilang isang mga Kristiyano, dapat nating gawing pangunahing prioridad ang pananampalataya. Total belief sa ating Panginoong Diyos. Walang pag-aanilangan. That's faith. Yun ang sinasabi ng sa atin. Yun ang itinuturo natin. Hindi ka nag-aanilangan. Kaya mong ibigay ang iyong buhay, kaya mong panindigan anuman ang mangyari sa iyong pinaniniwalaan. That's the true faith na sinasabi. Hindi yung pagdating ng ating mga pangangailangan, alam ko may mga kagipitan ho tayo, ipinagsasapalaran ho natin ang ating mga paniniwala. Doon ho pumapasok ang maturity. Doon pumapasok sa atin kung tunay nga ipinasa sa buhay ho natin ang ating mga natututunan, nababasa, nakikilala ang ating Panginoong Diyos. Through these times, dun sa mga pagkakataon na yun. So kailangan natin maging prioridad ang pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, doon natin makikita ngayon ang biyaya. Ang pananampalataya ay ang tumatanggap ng biyaya. Sabi ng 2 Peter 3:18, subalit lumogo kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kailangan mong lumago sa iyong pananampalataya upang mas lalo mong makilala ang ating Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Diyos ay hindi tayo karapat-dapat. Ngunit, binigyan tayo ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa lahat ng ating mga espiritual na pagpapala. Nagkaroon na tayo ngayon ng katwiran dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang anumang pag-uusap tungkol sa pag-unlad, paglago, pagsisikap ng kabanalan ay nagaganap lamang sa pamamagitan ng biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Ngunit nagsisimula ito sa pananampalataya. Lahat ng ating paglago, ng ating pag-unlad, ng ating kabanalan, ay lahat ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit ito ay mag-uumpisa sa ating pananampalataya. Ipinagkaloob sa atin ang pananampalataya upang tayo ay maging biyaya ng Diyos. Hindi ho ba wala kang ginawa? Ngunit ang lahat ng mga biyayang ito, ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Napakalaking benefit. Napakalaking pagpapala sa mga bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon, the same faith, umaasa tayo ng grace sa Diyos para sa ating sanctification. The same faith, the same grace na ibinigay sa atin, yun din ang ating inaasahan kung paano rin tayo lumago sa kabanalan. Kung walang biyaya, walang kapangyarihan ang espiritual na paglago. Ngunit kung wala ring pananampalataya, hindi rin natin matatanggap ang kapakinabangan ng biyaya na nagdudulot ng espiritual na paglago. So hindi natin maaaring ipaghiwalay ang biyaya
at ang pananampalataya. Faith and grace are always bind together. Ibig sabihin, kailangan mamuhay ang isang mananampalataya o ang isang tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangangahulugan, ang isang anak ng Diyos ay laging umaasa sa biyaya ng Diyos. Kung paano tayo mga maluwalhati niligtas sa pamamagitan ng biyaya, tayo rin ay inililigtas upang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang sinasabi ng mga sa Acts 26:18. Pinapabanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kay Kristo tayo ay minsan at magpakailanmang ibinukod, hinihiwalay sa kanyang mga sariling pag-aari at patuloy ho tayong ibinubukod. Ibig sabihin, inihiwalay hanggat tayo ay namumuhay sa mundo. Kaya nagkakaroon ho tayo ng sanctification. Nung tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, ibinukod ka na sa mga makasalanan. Ngunit dahil tayo ay nabubuhay pa rin sa mundong ito at ang kasalanan ay nananahan pa rin sa atin, patuloy ho tayong binomortify, pinapakita ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito ngayon ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatians 2:20-21. Hindi ko pinapawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kung parati natin hindi makita ang kaluwalhatian ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, walang kabuluhan sa Kanya ang kamatayan ni Kristo. Dahil hindi niya pinapahalagahan na ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay para sa Kanyang kapakanan, para sa Kanyang kaligtasan. Ito ay baliwala sa Kanya kung hindi niya nauunawaan na ito. Ayon sa pananaw ni Pablo, kapag tayo ay nabigong lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, walang saysay ang Kanyang ginawa para sa iyo. Walang halaga yon. Dahil nakikita mo yon, ang iyong sarili, hindi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay dinala sa pakikipag-isa kay Kristo. At sa pamamagitan din ng pananampalataya, nararanasan natin ang mga biyayang ipinagkakaloob katulad ng nakay Kristo, ang pag-aaring ganap. So kailangan ho natin i-prioridad ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagkakalugod din sa Panginoon, nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Hebrews 11:6, sabi niya, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Without faith, we cannot please God. Upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, dapat tayong sumampalataya kung sino siya at sa kanyang katangian. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugang buong puso niyang pinaniniwalaan na ang kanyang ipinapahayag tungkol sa Diyos na siya ay soberano at banal na Diyos, hindi lamang kung ano ang gusto natin sa Kanya. Doon tayo nagkakaroon ng ibang pananaw. Alam ho natin ang Diyos ay pag-ibig, yes. But kung yun lamang ang ating nakikita, nililimitahan lang natin ang Diyos na gusto natin. Hindi lamang ganun ang ating Diyos. Higit pa siya doon. Siya ay banal, makatuwiran, soberano, at lahat ng mga kailangan nating katangian niya ay hindi dapat nating inihiwalay dahil sa ating mga kagustuhan. Ang tunay na pananampalataya ay naghahanap sa Diyos ayon kung paano siya ipinapahayag ng Biblia. Ang tunay na mananampalataya is hinahanap ang Diyos kung ano at sino ang ating Panginoon ayon sa Biblia, hindi ayon sa gusto natin. Hindi kung ano ang gusto lamang natin sa Panginoon,
yun lamang ang Diyos na atin. The same God, literally. But if you have different definition, nagkakaroon ka ng ibang Diyos. Yun yung sinasabi ho natin dito. Ipinapahayag ng Hebrews 11:16, ang nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Ang biyaya ay dapat nakasentro sa gantimpalang ibinibigay ng Biblia, hindi sa gantimpala na gusto mong makamtan. Ang konsepto ng gantimpala ay ipinapakita ng Hebrews 10. Sabi niya, kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong mga pagtitiwala sa mga dakilang gantimpala sapagkat kailangan ninyong pagtiisin upang kapag ang inyong gantimpala ay kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. Ang gantimpalang sinasabi ho dito ay hindi mga material na mga bagay na hinahangad ng iba. Kapag ikaw ay mananampalataya sa Diyos, lahat ng iyong buhay ay may magiging sagana. Hindi yun ang sinasabi ng Hebrews. Ang sinasabi ng Hebrews, ang gantimpala, ang sinasabi ho dito, ay ang pangako ng Diyos. Ano ang kanyang pangako? Ang tinutukoy dito ay hindi grand prize. Ang tinutukoy ho dito ay ang katotohanan, tayo ay binigyan ng katuwiran, pinatawad sa ating mga kasalanan, at tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan at biyaya itong ipinagkakaloob ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Sa makatuwid, tayo ay nakakalugod sa Diyos o nagbibigay lugod sa Diyos kapag ang ating pagpapakumbabang puso ay kinikilala kung sino talaga siya at hindi kung ano ang gusto natin sa Kanya. At ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa Kanya lamang. Mahirap po yun. Okay? Mahirap po yun kapag ikaw ay nasa tunay na kalagayan, kung minsan kahit tayo ay mga Kristiyano na dahil gusto natin ng mga instant relief or instant na solusyon, tayo ang gumagawa. Yung dapat gawin ng Panginoon sa buhay mo, kinukuha mo. Hindi ho ganun ang sinasabi ng pananampalataya. Kung ipinagkaloob mo ang iyong buhay sa Panginoon, hayaan mo siyang gumawa sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa otoridad ng Diyos. Siya ang umiiral, siya ang gumagalaw ng iyong buhay. Nagtitiwala tayo sa biyaya. Siya ang nagbibigay ng lahat para sa atin. Ang kailangan ho talaga ho natin, ito yung mahirap sa lahat, maghintay. Okay? It's the greatest weakness of all. Kasi kapag ikaw nasumpungan ng inip, gagawa ka ng kaparaanan sa sarili mong lakas. Nawawala ngayon ang iyong pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Kung walang pananampalataya, ang mabuting gawa ay hindi tunay na mabuti. At ang damdamin mo ay hindi tunay na pagsamba, kundi pagpapakitang tao. Ang nakalulugod sa Diyos ay hindi basta-basta pagsisikap kung ano ang nakikita ng tao, kung hindi ang makita ng Diyos ang iyong pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Kanyang otoridad. Sa katunayan, hindi tayo dapat namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating sarili, kung hindi dapat sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos kung walang pananampalataya. At hindi natin matatamasa ang mga biyayang ipinagkakalob ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya sa isang anak ng Diyos. Hindi lamang dahil tinanggap natin ang biyaya, kundi dahil ito ay nakalulugod sa Diyos. Panguliho, ang pananampalataya ay nagtatanggol sa atin laban sa kasalanan. Bukod sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos, bukod sa mahalagang papel ito na ating maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan, ginagamit din ang pananampalataya upang labanan natin ang kasalanan. Ang sinasabi ng Ephesians, kung alam mo natin, Ephesians 6,
kung saan ang buong kasuotan ng Diyos ang pangdigma ay sinasabi, ang isa doon ang sinasabi niya, kailangan nating isuot ang kalasag na naglalaban sa atin na mapanganib na palaso ng kasalanan. Kung bibitawan natin ang kalasag na to, yung shield na to, we are vulnerable. Madali ho tayong matukso or mahulog sa kasalanan. Ibig sabihin, kailangan mo natin sa pamamagitan ng pananampalataya, panghawakan ang kalasag na to. Ito ang ipinapahayag ng Romans 14:23. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan ng kamalian sapagkat hindi batay sa kanyang pananampalataya. At anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Here comes ang sinasabi ng ating sermon kanina. Walang saysay ang ating mga ginagawa kung hindi tayo nananampalataya. Gumagawa ka lang lalo ng iyong kasalanan. Hindi itinuturo ni Pablo ang isang uri ng pansariling moralidad na nagsasabing, kung maniniwala ka ng tama, yun ang gagawin mo. Sa halip, ginagamit niya ang utos ng ating konsensya upang pagtibayin ang prinsipyong matatagpuan ng Hebrews 11. Sa pananampalataya, tayo ay nakakalugod sa Diyos. Kung iisipin natin, ang isang bagay ay kasalanan, ngunit pilit mo pa rin ginagawa, nasaan ang iyong pananampalataya? Kung alam mo ang isang bagay ay masama, bakit patuloy mo pa rin itong ginagawa? Alam mo ng masama, nagpapatuloy ka pa rin. May mga ibang bagay maliban sa presensya ng Panginoon ang siyang dapat nating makita, ang kumikilos sa atin. Minsan, dahil sa hirap ng buhay, or may dahilan, ang word ko is dahilan, justify mo ang iyong kasalanan. We are justifying our sin. Okay? Ngunit if you have true faith, ang word ko is tunay na mananampalataya, kahit anuman ang iyong sitwasyon, hindi mo ito ipagsasapalaran ang iyong paniniwala. Doon pumapasok ang maturity. Doon pumapasok ang tunay na sumusunod. Dapat kakitaan tayo bilang isang tunay na mananampalataya na iba. Hindi lang tayo dapat kung ano ang karamihan, siya ang ginagawa ho natin. Alam ho natin saan ho tayo maninindigan. Ito ba ay naaayon na sinasabi ng Biblia? Or ito ba ay naaayon dahil ang lahat or anuman ang kadahilanan ng iyong nakikita? Hindi nalulugod ang Diyos kapag nagtitiwala tayo sa anumang bagay o sa sinuman bukod sa Kanya. Dahil, sabi ko nga, kapag binali mo na ang iyong paniniwala, gumagawa ka na ng sarili mo Diyos or pinaniniwalaan. Gumagawa ka na ng sarili mong pananampalataya. Ang anumang ating ginagawa o nararamdaman ay hindi dapat nakahiwalay sa pananampalataya. Ito ay ang lubos na pagtitiwala, pagbibigay or pagpapasakop ng otoridad sa ating Diyos. Maaring masiyahan ang ating sarili sa paghahanap ng mas malalim na espiritual na paglago, ngunit kung walang pananampalataya, emosyon lamang natin ho yun, pansarili, without faith. Kaya naman, upang ang tunay na pagsamba at ito ay nakakalugod sa Diyos, ang ating mga kilos at damdamin ay dapat nakaugat, founded lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Bagamat marami tayong mga spiritual na kailangan palaguin ang ating spiritual na disiplina, kailangan ho tayong pinaka-foundation natin is we should have true faith sa ating Panginoon bilang mamuhay tayo bilang Kristiyano. Sabi ni Sinclair Ferguson, ang matibay
na pananampalataya kay Kristo ay humuhugot mula sa mga yaman ng kanyang biyaya at pagpapala. At sa ating mula ay maraming hadlang ang gumagapas sa ating buhay. Ang mga pagpapalang ito, ma-access ho natin ng lubos kapag ang buhay ho natin ay lubos ho natin ipinagkatiwala lamang sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ka pa nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Ikaw ay nagdidepende sa iyong sariling katwiran. Dahil ang iyong mga kasalanan at ang puot ng Diyos ay nasa sa iyo. Mararanasan mo ang kanyang puot. Ikaw ay patungo sa impyerno. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na siyang mamatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Bigyan siya ng katwiran at palayaan sa kasalanan na hinihingi ng kautusan. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo, kailangan mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo para sa iyong kaligtasan. At ang iyong pananampalataya ngayon ay maaaring magbunga ito ng kagalakan sa iyong mga puso. Matamasa pa ang mga ibang biyayang ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa mga oras na to. Salamat po sa mga biyaya ng iyong mga salita na kaming mga makasalanan ay maaaring lumapit sa inyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na ipinagkaisa mo sa amin, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita ay manahan sa amin upang ang hindi pa nananampalataya, Panginoon, ay lumapit para sa kanilang kaligtasan at makita ang lubos na biyaya ng iyong pagpapala na iyong pinagkakaloob. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, Amen.